Nagkaroon kami ng indifferences. And since mataas ang ego ko nun, I decided to leave Flippish.com. And kung ano yung ginagawa ko. Sobra kong binigay lahat sa mga tao nun. Oversharing. Talagang I'm always available sa mga tao during that time. Kaya nung tipong after the fame, after the girls, nakita ko ang kasama ko nilang sarili ko. Kaso nga lang sad to say. Gusto ko sana mag-release sa sarili ko pero nakita ko yung sarili ko broke din. Through the years pare, nag-enjoy akong kasama yung sarili ko. Ang path to the light is madilim pare. You need someone na magdala ng torch para sa'yo. Lagi ko ang sinasabi sa mga kaibigan ko, no, yung totoong masaya, yun ang hindi nakikita ng camera. Anything na hindi nyo nakikita sa camera is wild. So, I will leave that to your imagination. Scripted content ba yun? Hindi. No pare. Talagang ang main purpose natin during that time, ipakita natin kung ano talaga ang nangyayari inside the club. At masakit tanggapin yun sa mga magulang ng mga batang yun. What's up guys? Welcome to the fastest growing self-improvement channel dito sa YouTube, ang Do You Think? Ako nga pala ang host nyo, si Tio Bry. At maraming salamat sa nagla-like, nagko-comment, nag-share dito ng podcast natin. Kung gusto mo ng ganitong content, mag-subscribe ka dito sa channel. Help me reach 100,000 subscribers muna. And then, pwede nyo rin kami pakinggan sa Spotify. At pwede kayong mag-comment doon, mag-like at mag-rate din ng podcast para mas makatulong sa algorithm ng Spotify. At ngayong araw, syempre, ang guest natin, legend to pare. Yun lang masasabi ko. Ang guest natin ngayon, legend siya. Para sa akin, walang Tio Bry, walang Yolab, walang Joshua Agatep, walang sino nga ba to? Walang Joplax, 'di ba? Kung wala tong taong to. Okay, back in 2009, just a quick intro, pinapanood ko siya sa Flippish.com. Alam ko yung mga tito, alam nyo yan, malamang sa malamang, alam nyo yung Who's That Girl na show, di ba? Pero ngayon nagbabalik siya sa internet. Siyempre ako, gusto ko magbigay pugay, walang iba kundi si Johnny M. Yan. Pare Brian, salamat. Grabe. Nakakataba naman yung mga sinabi mo. Pare, after 13, 14 years, back again here sa comfortable place na dati kong iniwan, and I'm very happy na hindi mo naman pinagpapatuloy. You're setting a different kind of game this time, and masaya ako kung paano nyo pinagpatuloy ang laro, di ba pare? Mamaya pag-usapan pa natin yan. Yan. Pero ngayon, unang question ko, ano yun natin to, medyo mamaya, pero bakit ka nawala? Bakit mo hininto yung ganung content? That's the $1 million question pare, yes, no? Yes. Well, sabihin natin yung totoo, no? Back in the days, sabi mo, nanonood ka pare, no? Meron akong co-host during that time. Pero okay na kami ngayon. He's my good friend. Pero during those days, kasi pare, ego is high, maraming distractions and all. Sabihin na natin sa kahit anong klaseng partnership, nagkaroon kami ng indifferences. And since mataas ang ego ko nun, I decided to leave Flippish.com. And kung ano yung ginagawa ko. Pero a little bit of context, the reason why bakit din malakas ang loob kong basa-basa na lang umalis. Alam mo to pare, kapag you're in front of the camera, kapag hawak mo mikropono, you're being surrounded by high people. Di ba? Kaliwat kanan, gusto ko nila maging kaibigan, and marami ako nun during that time. Yes. And kaya ganun ko na rin kayang basta iwanan kung ano yung ginagawa ko nun, kasi alam ko maraming backup, marami ang sasalo sa akin. So nung nagkaroon nga kami ng pagtatalo, umalis ako, and then meron mga tropa ko na mga high value, well kasi ngayon pare, iba na ibig sabihin sa akin ng high value pero itong mga mayayaman na to, sinaloko. Sige, mag-business na lang tayo dito, pare. Okay. And technically, that the short version on what happened kung bakit ako umalis. Okay. Anong business ang pinasok mo nun nung nawala ka na sa Flippish? Nako, pare. Baka mamaya kailangan ko nilang ibulong sa'yo. Mahirap. Baka madamay pa ako sa'yo. Okay. Pero paano ka, ang content ni Johnny M para sa mga Gen Z dyan, mga hindi nakaabot nung 2009 yun naalala ko, nanonood ako nun. Teka lang pare 2011 pare. Huwag mo nang patandayin masyado yung edad mo. 2011. It ran 2011 to
the later part of 2013. So straight 2 years. Okay. Oo. Okay. Ang content niya, siya yung unang-unang nag-i-interview ng mga babae sa bar. Pero, para sa akin, matapang yung content. Sobrang, kasi, ikaw lang nakakagawa nun. Naglalaplapan sa harapan mo nun, ikaw, nakiki-join ka din. As in, hindi naman siya corn, pero grabe. Yeah. Oo. Excuse me. Sobrang wild niya dati. Paano mo siya naisip gawin dati? Well, actually pare, I started out doon nga sa at that time, the number 1 online Pinoy video channel at that time as a regular production staff kasi right after, kasi mass communication ako eh. And talagang inay ko yung company na yun kasi doon nang galing yung mga matinding influence ko, Maverick and Ariel. Freefish ba yun? No, Ideal Minds sila. Okay. Ideal Minds. So, during the interview process po, pare, ang mga kasabay ko, UP, Ateneo, mga ganun. And then, sabi ko, minanifest ko na eh. Ako matatanggap dito kasi dala ko yung laptop ko eh. Nung kinamayan ko yung kamay nung may-ari, Sir, thank you for giving me Maverick and Ariel. Masyadong malaki na tulong sa akin. Hired, pare. So, first week, PA, second week, production manager, and then after a month ata, host. Okay. Ganun. Kumbaga parang tinapon lang ako sa dagat at ako na mismo natutong lumoy para sa sarili ko. And kasi yung Ideal Minds at that time, naggagawa sila ng mga shows sa TV5. Merong show dati sila Ketchup Eusebio na It's a Guy Thing. Alam ko yan. Napag-alataan yung Tio Bray na talaga to. Pupunta sila sa mga different campuses to interview girls. Walang kissing just to showcase kung sino yung magandang babae doon sa campus na yun. Ngayon, as a creative company, and dahil nga pinepenetrate na natin na ang online videos during that time, naisip yun ng producer namin. How about gawa kaya tayo ng ginawa namin dati ng ganito, ganyan. Pero syempre, during that time, malakas ang FHM eh. Mga nangunguna nun, mga babae. Monthly yun, naka-yearly subscription ako nun, bro. So talagang kung gusto mong tumagos during that time, kailangan nasa sexy content ka. Diba? Kung natatanda mo yung mga back in the Hanggang day. ngayon naman eh. Yes, hanggang totoo. ngayon eh. And habang nag-uusap ng ganyan, knowing ng producer ko na makapalamukha ko, kasi Johnny M, kaya mo ba to? Sige, simulan natin. So nagsimula kami sa unang episode, UST pa to, pare. Parang yung mga na-interview ko doon, pare, ngayon, kundi abogado, engineer na ngayon. I'm proud, pare. Abogado at engineer na sila ngayon, no? And ayun, simulan namin doon, 10,000 people nanonood sa Ocean Park sa May Luneta. And then the rest is history. From episode 1, episode 2, the rest is history. Pare. Ano yung mga tinanong mo dun sa UST na yun? Ano yung mga questions mo? Kasi lagi naman ganun eh, no? So, alam mo ba, ba't kita ini-interview ngayon? Siyempre, di ba? Kasi gusto kong kunin yung emosyon nila, hindi. Kasi maganda ka. Doon nagsimula eh. And then, episode 1, nakahalik ako sa kamay, masaya na ako noon, pare. Nakahalik ako sa chicks, sinalikan ako sa chicks, masaya na ako noon. And, kung natatandaan naman kasama ko sa opisina dati, pare, nag 1,000 views yun, nagpapansit ako. 1,000 views. Inaabangan ko umangat 1,000 views. Yun, pare. Doon siya nagsimula. Mga simpleng tanungan lang. And syempre, going from episode 1 going to episode 2, iba yung pressure sa akin. Yung episode 2, puchat, ano na naman gagawin ko sa episode 2? Hindi ko na pwedeng halikain yung kamay. Nagawa ko na yun. So, ganun siya nangyari dati. Okay. Pero yung mga huli, grabe na, talagang wild na yun na mga nangyayari, di ba? Kaya pare, dumating na tayo sa point na sabi ko, kasi ako as a person pare, talaga naman mapagbigay ako eh. Kaya sabi ko, ano kaya yung mga gandang gimmick na ano, hindi, sige share naman natin to. Share the love to everyone. So dumating sa point na in-interview kong babae, hindi na ako mahalik. Pipili ako ng random fan, sila napapahalik ko dun sa babae. So, ganun umikot ang show. Scripted content ba yun? Hindi. No pare, talagang ang main purpose natin during that time, ipakita natin kung ano talaga ang nangyayari inside the club during those time. Totoo. At masakit tanggapin yun sa mga magulang ng mga batang yun. Na nagpaalam na gimmick lang kami Di ba kasi syempre noong mga panahon ng mga mami nila, pag sinabing gimmick, disco, sayawan lang talaga. Diba? Pero iba yun yung panahon din dati. Pero mas iba rin yung ngayon. Totoo. Mas iba rin yung ngayon. Totoo. Pero iba yung noon. Grabe rin. Totoo. Ano rin yun. Kumbaga, ano yung mga nakikita mong
pinaka-wild na nangyayari nun? Na wildest na episode mo talagang, uy, grabe na to. Well, syempre, lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, no, yung totoong masaya, yun ang hindi nakikita ng camera. Diba? Kung ang tingin nyo noon sa show ko is yun na yung masaya, yun na yung wild, anything na hindi nyo nakikita sa camera is wild. So, I will leave that to your imagination. Tsaka yung parang doon ko yung formula mo na, okay, hawak ang mikropono at kapal ng muka. Yes, iba yes, yung pare. natandaan ng tao eh. Yes, so ako nung nag-interview ko, sabi ko, ano kaya yung pwede kong sabihin sa una, uulit-ulitin ko na maaalala ng tao. Kaya doon pumasok per yung... the moment yan, basta naisip ko lang yan. As in, sabi ko, kasi nga, ang pinaka-message ng show, hindi mo na kinakailangan maging kamukha ng iniidolo mong artista para makakuha ng mga maging bebot. Ang kailangan mo na isang mic, isang camera at kapal ng mukha. Naisip ko lang, out of the blue. At inaprobahan naman. At yun, nagpasalin-salin sa mga tito na ngayon. Di ba? Oo. So, doon ko naisip yung, contentin na yan. Yeah. Mga gano'n. Kailangan, di ba? Mag-iisip ka ng mga gano'n-gano'n. So, madami rin akong nakuhang formula. And si Yolab, tambay sa studio mo dati. Oo, parang Yolab. Alam mo yan, napaka-supportive ng bata na yan, pare. Talagang, ewan ko kung talagang minsan niyang pinangarap na gawin din yun, pero I'm happy na sinunod niya yung passion niya. Congrats, pare. So, ikaw, single ka nun nung ginagawa mo tong mga content? Single ka nun o may girlfriend ka? Gandang tanong yan, pare. I was in a long-time relationship during that time, pare. So, just imagine kung gaano kagulo yun. Paano siya pumapayag? Of course, hindi naman pumapayag. Okay. Di ba? Paano mo nalusutan? Hindi, pare, kasi let's put it this way, no? Talagang kahit bata pa kasi ako, napaka-ambisyoso kong tao. Di ba? And 14 years ago, lahat ng opportunity gagrab ko. So, kaya habang akong kinukuha yung opportunity ko na yun, lahat pinapatulang ko. Marami yung nasasaktan sa paligid ko. Marami na di-disappoint sa akin. And kasama na yun kahit sino yung karelasyon ko during that time. So, ayun, ganun ang nangyari. So, para dun sa pangarap mo, no? Pare, Minsan, no? Gets ko yan. Gets ko yung na yan. Pero, dadating ka talaga sa point na kailangan hindi na para sa akin to eh. Totoo yan. At nangyari sa akin yun. Di ba? Pero sad to say, hindi siya nangyari during that time. It took me a decade bago ko ma-realize na it's not for me anymore. So, yun nga, kanina natanong mo, di ba nawala nga ako, di ba? All of a sudden, at the height of my career, biglang suddenly, wala nagpo-post sa Johnny Wala nga video mo eh. Naghahanap ako lagi. Hindi, kasi dahil nga down na nga ang website this time kasi nga wala na, tapos na yung company and all. So siguro may mga ibang mga nakakapagtabi, yung mga tipong mga downloader gang dati nung araw, pare, na kapag nag-post, download pa, tapos re-share nila para may views yung sariling channel. Tapos ano ba nun? 1080p ba nun? Hindi, no? Mas pare, mababa pa, no? Hindi, ang gamit kasing camera nun, pare, pito camera, yung pang TV. Oo. No, yun ang ginagamit nun. Kaya talagang pag pumasok ng club, talagang uy, media. Diba? Kaya mas malakas sa loob ko nun eh. Sige pare, buksan mo na pag inangat na ni paring tatat yun. Di ba nga may paring tatat, pakita mo. Doon din pala nakuha ni Yolab yung pakita mo, ha? Paring Yolab. Idol ka talaga, talaga. Pero, ano yung nagpa-realize sa'yo na it's not for you anymore, bro? Well, yung bastos na content. During that time, para hindi ko pa naman agad talaga na-realize. Kinailangan ko munang mawala dun sa lagi kong ginagawa, which is yung hosting nga, para ko ma-realize yan. So, after na nawala ako, sabi ko kasi, napasok ko sa mga kung ano nung business, di ba? I allowed life to happen to me. Pare, sobrang nag-enroll ako sa School of Life at ang laki ng tuition fee ko. sobrang laki. And ang maganda lang na nangyari sa akin, kasi School of Life nga, sabi ko, may grade 1, may grade 2, may grade 3. Kumbaga, sa School of Life, pare ako yung pasaway. Pero, hindi ako nagre-repeater. Kapag natapos ko yung grade 1, pagkatapos ng mga pagalit ng mga teacher, advance na ako sa grade 2. Hindi ko na binabalikan. So, sa ngayon, sa current situation ko, siguro pwede mo makonsider na college graduate ako and gusto kong mag-masteral sa buhay. Parang ganun. Kasi, continuous learning naman eh.
Lahat tayo. Oo. And paglabas ko ng Johnny M, pare, nakita ko na lang yung sarili ko na I'm nothing. Bakit? Kasi sobra kong binigay lahat sa mga tao nun. Oversharing, talagang I'm always available sa mga tao during that time. Kaya nung tipong after the fame, after the girls, nakita ko ang kasama ko nilang sarili ko. Kaso nga lang, sad to say, yung gusto ko sana mag-release sa sarili ko, pero nakita ko yung sarili ko broke then, and I can rely on myself. Kaya napakahirap. So matindi ang pinagdaanan ko during those times. That was anong year to, bro? So I left the show last part of 2013. So you can just imagine from 2014 up until 2017, sobrang lagpas ako. Well, dalawang klase ang lagpas, pare. Isang lagpas na maganda, isang lagpas na pangit, at sobrang lagpas na pangit ako. So sa lahat ng naiisip mo, sabi ko nga sa'yo, I allowed life happen to me. Lahat ng uri ng usok, lahat ng uri ng bisyo, pinasok natin yan. Kasi nga, dahil nga, sabi ko sa'yo, nung umalis ako sa show, dahil nga maraming yung nagbaback up sa akin, nakaalis ako. Pero nung babalik na ako, hindi na ako makabalik, pare. Gusto kong i-penetrate ulit ang online world, po chat. Iba na pala. Iba na pala ang mundo. So, nandun na yung disappointment, nandun na yung hatred ko sa sarili ko. Marami. Too much disappointment, and kaya nakalimutan ko din ang sarili ko. So, ngayon, si Johnny M, sino na siya ngayon, bro? Napakagandang tanong yan, Tio Bray. So, using those experiences after the hosting, yung mga pinagdaanan kong struggles and all, nakita ko na for so many years, Tio Bray, sobrang iniisip, ano kaya ang problema sa akin? Kasi hindi ako tumatagos eh. Walang nag-work na para sa akin. Isipin mo isang taong sobrang viral sa internet, after that, walang silbi. Wala na nakakakilala, wala nang kaibigan, wala nang pera, wala na. Lahat ng struggles sa pinagdaanan ko na eh. And lagi kong iniisip, ano kaya ang problema sa akin? Dati naman nag-work, ba't ngayon hindi na nag-work? Binalikan ko kung ano yung mga experiences ko as a host. Kasi, Tio Bray, dati kasi, for me to have value, kailangan dumikit muna ako kay ganito, kailangan makita ako sa camera ng ganito, para maramdaman ko may value ako. Pero nowadays, para masabi kong may value ako, kunyari nasa lamesa tayong ganito, kasi tayong dalawa parehas tayo may value. Kasi napatunayan ko na ang problema pala is yung sarili ko. Marami akong sinisisi ko yung mga tao sa paligid ko, yung sitwasyon ko. Pero every time naharap ako sa salamin, yun na pala, yung tao pala na nasa salamin ang problema. Di ba? Yun. Totoo siya. Kumbaga hindi natin, pag makapal ang ego mo, sinisisi mo lahat eh. Totoo yan. Pero hindi mo masisi yung taong nasa salamin. Kaya nga yung kanta ni Michael Jackson, napakalalim pala niyan. Dati kinakanta ko lang eh. Kaya every time na naririnig ko yung Man in the Mirror, pare, ganun pala ang meaning nun. Mismo. Di ba? So yun yung kumbaga madaling utusan lahat, pero yung sarili, ang hirap utusan. Totoo. Di ba? And ayun, nung na-realize ko na ako pala ang problema, ang ibig sabihin pala na ako rin ang solusyon. Mismo. Di ba? And from there on, yung mga dapat kong tanggalin, kalimutan, bawasan, tinanggal ko na. Pero still, hindi pa rin ako tumatagos. Problema pa rin, right there and then. Ang dahilan pala kasi hindi ko kinikilusan. Tinanggal ko nari, yung vision na to, tinanggal ko, iniwalayan ko yung si barkadang ganito, hindi ko na ginagawa yung ganitong klaseng habit. Pero, pag ako na lang, 2 a.m. thoughts, wala naman akong ginagawa eh. Ang akala ko, ang akala ko si pananaw ko dati pare, pag tinanggal mo yung mga pangit na gawain, at magpatuloy ka na lang sa buhay mo, yun na yun, hindi pala. You still need to do something for yourself. Intentional. I agree. Kaya nga, intentional ka sa lahat ng mga bagay. So, kung feeling mo, tama, narinig ko dati kay RDR, no, na sa panahon ngayon, yung algorithm, pwede ko natin ihalin tulad yan sa mindset ng tao. Mismo. Di ba? So, kung ang mindset mo is basura, ano expectation mo? Basura din ang mapuproduce mo. Diba? So, siguro, back to your question, ano na si Johnny M ngayon? Kasi, Tio Bray, inalign ko na and sinwitch ko na yung frequency ko to the prosperity, to the good channel. So, everything that is happening to me is good. Akala ko dati, yung ganyan mga bullshit, parang di totoo yan. Diba?
when I decided to learn about myself, kinilala ko yung sarili ko mismo kasi na-confuse ako eh. Alam ko deep inside na kung sino si Johnny M noon, a part of that is not true. Kaya nga ako nag-shades eh. Sabi ko noon kasi, kailangan mag-shades para merong demarcation line yung totoong ako at hindi ako. Kaso ang nangyari, nagpasakop ako dun sa karakter ni Johnny M. At unti-unti ako nilamon nun. So, ayun nga, nung Johnny M days ko pare, sobra ako nagpakalawak. This time gusto ko naman magpakalalim kasi daig ng taong malalim ang malawak. Kasi malawak pare, ang lawak niya no. Diba? Pwede kang maligaw dyan sa sobrang lawak niyan pero ang lalim pare, pababa lang yun. Diba? Isang direction lang ang pupuntahan mo. And pag nagpakalalim ka, nandun yung focus, mas makakatulong ka na sa ibang tao kasi ano na eh, clear na eh, may clarity ka na eh. Diba? Isa pa yan. Akala ko dati ang clarity through thinking. Hindi pala, through doing. Kaya, ang dami pare. Siguro nagpapasalamat lang ako sa universe and sa mga opportunities na binigay niya sa akin. Kasi pare nakabalik ako, kaharap kita ngayon. No? Pwede namang hindi na eh. Di ba? Actually, na-manifest din kita. Hindi mo lang din alam. Dati ko sinasabi yun, si Johnny M. Di ba? Ganun din naman ako pare. So, di ba? So, yung co-host ko nga dati, pag nagbibiro kami, tinatanong niya ako, pare, ano kaya ang nangyari sa atin kung di tayo huminto, no? Alam ko ang sagot, pare, patay na tayo ngayon. Sure ako, pare. Sure ako. Diba? Yun Kasi lang ang daming death threat na nun eh, no? Hindi lang yung death threat, pare. Yung bisyo. And siyempre, marami, basta pare, halo-halo na. If you're, magulo eh. Magulo ang buhay during that time eh. Kaya, sure ako na hindi na tayo nagharap ngayon kung tuloy-tuloy pa rin ngayon yun. Oo. Saka like for example sa akin, ngayon hindi ko na matagalan ng club eh. Totoo. Diba? Well, wala namang masamang walang club, masama. Diba? Oo, pero ibig ko sabihin, hindi ko na kaya. Yes. Kumaga parang ayoko na dun. Kasi nga, hindi na dun yung frequency mo, pare. Yun. Tsaka diba? yung, nasanay ko na yung sarili ko na, yung nervous system ko na gusto ng peace. Gusto ng tahimik. Gusto ng, dati puta, napaka-boring nun. Yung bubuksan mo lang yung TV, uupo ka sa sopa. Nonod ka. Friday or minsan night, tatay na Friday night. Oo. Di ba? Pero ngayon hindi eh. Tapos may magme-message sa'yo, punta ka dito, ganyan, inom tayo. Hindi na ako umiinom eh. Alam mo yun, yung anything that's going to fuck up that peace, ayaw mo. Totoo pare. Yan yung mga, during the time na ganyan tayo, yan yung mga boring nating tropa. Diba? Bahala si ganito. Nandito si chicks number 1 at si chicks number 2 pupunta. Pare, pag pinapakitaan ako ng mga dati kong kaibigan na, pare, inom tayo dito. Ganito yung alak namin. Ganito yung mga kasama namin. Nagsisasagot, pare, I'm happy for you. Pero, mas pag nakikita ko na nasa bahay ako, malamig yung kwarto, and kasama ko yung pamilya ko, and yung sarili ko. Minsan, pare, ito ang napatunayan ko through the years, pare, nag-enjoy akong kasama yung sarili ko. Yun yung importante. Oo. Kasi minsan actually sa akin yung hindi mo kayang magstay sa bahay, ng tahimik lang, may problema ka sa sarili mo. Yes. Diba? Yung tipong hindi mo kayang entertainin yung sarili mo. Hindi, tsaka hindi mo gusto yung sarili mo. Totoo. Yung company ng sarili mo. So how can you expect? Minsan kagalit mo pa yan yung sarili mo. Oo, di ba? So how can you expect yung other people magustuhan mo yung company mo? Ikaw mismo hindi mo gusto yung company ng sarili mo. So ako yung pala yun, bro, no? Pag naaaning ka sa bahay mag-isa. I mean, hindi naman lagi, pero ibig ko sabihin, pag hindi mo kayang mag-isa kahit isang araw lang sa bahay mo or kahit 2 araw, naaaning ka, gusto mong mag-club, gusto mong may problema. Kaya nga, totoo. Minsan hindi ko na rin talaga, well, ngayon naman kasi, naglalabas na naman tayo ngayon, no? And pero business nang inaano mo, business, iba na. And to give back, pare. Mamaya babalikan ko kung bakit gusto nating magbigay pabalik sa mga online world. Kasi madalas akong online ngayon, addicted tayo sa Facebook, might as well, ang ilagay natin sa mga social media is with the value na gusto nating... Mismo. Ang ganda nun. Nai-inspire mo ako, Johnny M, lalo ngayon. Saktong-sakto yung pagkikita natin ngayon. There's no accident, pare. Diba? Nagta-turn around sa mga bagay-bagay. Ayan. So, ikaw, paano mo hinil yung sarili mo, bro? Ang gandang tanong, Tio Bray. Para lang sa mga lalaking makarelate, lumugmok, natuto, naging kupal na ngayon gusto magbago. This is an insensitive answer para dun sa wala sa
doon sa hindi gustong ayusin ng sarili nila, no? Pero ang napatunayan ko sa sarili ko, pare, masakit mang isipin kasi ganun yung reminders na binibigay ko ngayon sa Facebook, medyo masakit para sa karamihan. Pero simple lang ang buhay, Tio Bray. Sobrang simple lang. If you want to fix yourself, be intentional. Napakarami diyang contents and materials online na para makakapagpaayos ang sarili mo. And kailangan muna humarap ka sa salamin at sabihin mo sa sarili mo, gusto ko na magbago. Kasi kahit anong suggestion ng mga tao, kahit minsan maisip mo, magbago nga ako, kung hindi mo naman din gagawin talagang totoo, kung hindi mo kikilusan, walang mangyayari. Diba? And ito ang nag-work para sa akin. Diba? I'm not saying na it will work for everyone. Kung nasa 30s and up na kayo, kahit 20s and up, if you do not have a mentor or a coach that is guiding you, kasi ang path to the light is madilim, pare. Mismo. You need someone na magdala ng torch para sa'yo. Kasi or yung nakalagpas na dun. Yes, totoo. So, and it's something na para gawin kang humble kasi mayabang tayo as a individual. True. Diba? Lagi natin tatandaan, pare, walang Manny Pacquiao kung walang Freddie Roach, walang Michael Jordan kung walang Phil Jackson. Diba? So, maghanap din tayo ng ganun kasi kailangan natin yan. Someone na talagang tingin nyo, na susundin nyo. Hindi naman kinakailangan parents nyo kasi karamihan sa atin ayaw natin sundin yung parents natin. And mas sinusunod natin yung ibang tao. Oh. Diba? So, maghanap tayo ng ganun. Yun. So, mentor talaga. Yun ang mga advice mo. Isa yan sa ano. And yun nga, nagpakalalim tayo. Talagang hinanap ko yung sarili ko and binigyan ko ng value yung sarili ko. Paano? By doing valuable things. Diba? Okay. Like? Well, una nga sa lahat, mag-aral ka. Marami dyan. Ayusin mo yung sarili mo. Hindi mo naman kailangan maging bodybuilder. Diba? Narinig ko rin na through walking. Diba? Ako ginagawa ko yan, pare. Walking kasi, minsan, madaling makapagod yung pagtakbo eh. Oh. Pero kasi yung walking is the best sa akin. pare, kasi yung katawan natin, minabasa ako, is made for moving. So kapag yan hindi mo kinilusan yan, dyan na pumapasok yung stress, anxiety, and all. And di ba sabi nga sa Bible, kapag yung isipan mo daw at katawan mo hindi kumikilos, dyan na pumapasok ang demonyo. Yun. So at yun ang ayaw nyo mangyari sa inyo. Oo. Di ba? Yan na yung di ba? Yung kamay mo ilalagay mo na sa boxer shorts mo. Hindi, pero totoo yun. Yung mga kailangan mo lang just do something. Yes. Gumalaw ka. Totoo. Change your state, lakad, or whatever. Lagi kong sinishare to sa mga tao ngayon, no? Wala namang mawawala if you decide na ayusin ang sarili mo kasi yun ang maganda sa pagiging tao. Binibigyan tayo ng opportunity to recreate ourselves limitless times or walang katapusan. And after all, wala naman talaga tayong pagmamay-ari sa mundo na to. So, walang mawawala kung susubukan mo. Tsaka wala kang ang madadala eh. Totoo. I-enjoy mo lang dito eh. Totoo yun. Diba? And, ayun, kumbaga, and, syempre, number one, kung nasimulan nyo na ang pagbabago, be consistent. Kasi, yun ang nire-respeto in today's world, consistency. Diba? Sa mga kalalakihan ngayon, bro, ano yung nakikita mong pattern na kailangan nilang ayusin? Sa sarili nila ngayon na makakatulong sa mga problema nila. Maganda yung tanong. Kasi eto, hindi ko lang sa lalaki nakikita actually, pare. Sa lahat ng gender. Di ba? Yung tipong too much blaming. Di ba? Kasi ayaw mong i-touch yung sarili mong pagkakamali. So, pangit naman ang sitwasyon ko. O ang pangit naman ang nangyayari sa akin dahil kasi ganito to eh. So siguro, ang una nating ayusin ay yung too much blaming. At mag-focus na lang talaga sila it will all boils down sa sarili nila. And number one, pare, is fixing your mindset. So kung ang algorithm kasi number one distraction is our phones. So malaking pinapasok niyan sa mga kaluluwa natin. So kung ang algorithm mo, nanonood ako nung isang Tio Bray podcast maganda masasabi ni Tio Bray. Kung ang algorithm mo basura, ganun din ang maipuproduce mo sa araw-araw. Basura din. So, ayusin mo yan. Napakadami. Hayaan mong turuan ka ng mundo. Kasi ayaw mo eh. Ayaw mong maturuan. So, magpaturo tayo. Ang ganda nun, bro. So, ngayon, ano ba yung mga
projects ni Johnny M ngayon? Ano yung mga may expect nila dahil nagbabalik ka na sa internet ngayon? Sa ano yung may expect nila sa'yo? Thank you, Tibray, na tinanong mo yan, no? So, una sa lahat, mayroon kasi kaming campaign, pare. Sa nakikita mo sa araw-araw, kung napapansin mo. Actually, the contents that I'm uploading is actually not content. It's a reminder. It's something na pagkabata pa lang natin, maaring narinig na natin sa nanay natin, sa tatay natin, sa mga tito natin, nire-remind ko lang sila. Diba? Maari kasing baka through me, they can be reminded na, oo nga, tama, na para kailangan ayusin natin yung sarili natin. And kung ano yung mga bagay na nag-work para sa mindset ko, para sa pagkatao ko, gusto kong i-share yun sa mga tao. Kaya I'm inviting those business owners, kung wala ka mang business, kahit individual ka, visit ka lang sa page namin, official John M or John M, type mo lang dyan. Kung gusto mong ayusin ang mindset mo, kung gusto mong ayusin ang business structure mo, PM ka lang dyan, pag-usapan natin yan. And kalimutan muna natin yung business side kasi mag-focus muna tayo sa inyo. Yan, di ba? Ang ganda nun. Kalimutan muna yung business side, focus sa iyo. Nakakalimutan ng mga tao kasi ang tao has the tendency to be controlling sa external. Totoo. Pero nakakalimutan nila lahat yan internal nagsisimula, nagmamanifest lang sa external mo. Totoo. So yun tayo dati, ako rin, ganyan din ako, ang taas din ang ego ko nun. Kaya naintindihan ko ba't hindi ako sumikat nung 29 years old ako nun eh. Ano na kami, punta kaming States, dapat nun may ipoproduce kami ng isang sikat na international act nun, dapat hindi natuloy. Ngayon nagigets ko bakit eh. Hindi, tsaka siguro, katulad nga nung nangyari rin sa akin, kung bakit, siguro, yun lang yung nagbigay daan na nagkaroon kami ng indifferences ng co-host ko. Pero pare, sa totoo lang, naniniwala ako, hindi pa ako ready at that time. Oo. Yung binigay sa akin, kumbaga, shot glass lang ako nun. Oo. Ang tinatapon sa akin sana ng universe is 1 litro. 1 litro. Hindi pumapasok. Hindi Di ba? Kasi mababa rin ang tingin ko sa sarili ko nun. Para alam mo ba, mo kung naramdaman mo na to, no? After ng event, after ng idol, ang galing mo. Pag uwi mo sa bahay, pare, yun ang pinakamasakit eh. Pag tingin ko sa salamin, alam ko hindi naman ako ka-idol. True. Di ba? Bro, totoo. Diba? Totoo. Yun nga yun eh. Hindi mo yung actually isa yan sa mga ini-struggle ko nitong mga alikabok na lang naman. Pero isa yan sa hinil ko sa sarili ko despite the evidences ng mga idol. At the end of the day, pag uwi mo, meron ka pa ring meron ka pa ring feeling na unworthiness and unlovable. Sa loob mo. Totoo. Sa loob mo. Kasi yun yung batang ikaw na seeking sa approval ng magulang, seeking sa approval na yun eh, na hindi mo na-process. Pero pag na-process mo yun, ay Diyos ko po, grabe, bubuhos ang blessing sa'yo, pati ang mo. So, napaka-importante yung worthiness. Totoo. Sa tao. And lahat tayo worthy. Yun nga, good news ko sa inyo lahat tayo worthy. Kahit ano pang ginawa mo, anong nakaraan mo, anong mo. Lahat tayo may value. Lahat pare. tayo may value. Hindi mo na kinakailangan pang tropahin si ganito para magka-value ka. Actually, ang isa sa mga napatunayan ko during that time, paring Brian, madalas sinasabi sa atin ng mundo na dumikit ka sa mga mayayaman kasi ibang mindset niyan. Di ba? On some point, yes, may totoo. Ito ang sagot ko dyan. Anong klaseng mayaman? Kasi baka ang tinropa mo is yung anak nung totoong mayaman. Na itong tropa mo umaasa lang kay daddy. Oo. Wala ka rin mapupulot dun. Ako mas gusto kong tropahin ngayon pare yung mga tipong talagang dating nasadlak sa ganyang klaseng bisyo na bumabangon. Kasi pare, yung for him to be in this situation again is something. Diba? Marami rin ako matututunan sa kanya and vice versa. Parang ganun. So, this time, di na rin basta mayaman ang kailangan nating samahan. Well, still, diba? Yun nga, depende sa taong mayaman. Diba? Mismo. Saka yung meron kasi mayaman pero nandodorobo naman ng tao. Totoo. Alam naman natin yun. Totoo. Diba? Pero merong madaming mayaman. Actually, ako nakikilala. They're the best kindness ng mga tao na nakilala ko sa buhay. Siguro pare during that time, baka kaya ganung klaseng mayaman na na-attract ko. Kasi nga, yung frequency ko din. Exactly. Di ba?
budol ka din. Di ba? Pero parehas eh. Ako din, yun din eh. Oo. Yun din na-attract ko. Ngayon, hindi na ako na-attract doon sa club. Oo. Sa yung ganda. Okay, maganda yung maganda. Pero after nun, yun na yung tinitingnan mo kung relationship. lalim, pare. Oo. Di ba? Oo, mismo. lalim. Yung lalim ng pagkatao hindi yung lalim. Pare, maswerte lang ako, no, nung ginugusto kong magbago. Nakakilala ako ng isang taong addicted sa change. Pare, nakakilala ka na ba ng ganun? For sure, sa circle mo, sobrang addicted sa change, sa growth, and napakasarap kausap. And salamat sa Diyos, pare, asawa ko na siya ngayon. Diba? And Yun na nga yung I have this reason to believe na kaya ako siya na-attract kasi pinili ko na yung ganung klaseng pagkatao din. Na hindi katulad dati na wala namang masama kung model, na palagimik. Pero ngayon, hindi na ako sa ganung frequency. Yeah. Na parang hindi ko kaya eh. So alam nyo na, guys, kung paano ang solusyon. Changing of frequency. No, changing. Diba? Diba? Kung dati sa 89 ka, o magano ka sa... Diba? 101 point, diba? Mga ganon. Yun talaga sa changing ng frequency. Pero, ano yung one thing na pag inayos mo, aayos ang frequency mo for Johnny M? Mindset, pare. It's all in the mindset, pare. Okay. Talagang kahit na para sa akin, kaya nandito ang utak natin kasi nga yan ang pinaka-highest organ natin. So, yan ang magdidikta ng lahat. So, kapag yan ang hindi maayos, everything will follow. Yan ang para sa akin. Nagme-meditate ka rin ba? Well, happy to say kasi ang partner ko nga kasi is very addicted to spirituality rin. Wow. So, pare, what do you expect? Makikita ko, may dilim ang kwarto Bakit kaya? Kasi dati pag madilim ang kwarto, ibang tingin. Pare, may taong nagme-meditate. Okay. So, syempre, kapag ganyan ang araw-araw mong kasama, pare, matututunan mo na rin. And totoo, pare, lagi yan sinasabi sa akin na through meditation, kasi, pare, kasi ang mind natin hindi tumitigil eh. Minsan nga kahit bago ko matulog, paikot-ikot pa rin. May realize mo magulo ang utak. So, and hindi naman porke nag-meditate ka, hihinto na agad yung ganong klaseng pagiging monkey mind. Pero at least, be intentional, i-practice mo yan hanggang ma-master mo. Diba? Hindi, tsaka kahit paano, mas kalmado ka kaysa hindi ka nag-meditate. So, yun. Ako, thank you, Johnny M. Yes, saan kanila mapafollow, bro? Para yun nga, sa lahat ng mga business owners and mga individuals na gustong umayos ang mindset at ina-admit na kailangan ng tulong sa business at sa pagkatao nila. Follow nyo lang ako right now kasi nagpo-focus pa lang kami sa Facebook, official Johnny M. And syempre, kung gusto nyo ng coaching sa business nyo, follow nyo lang ang Blessed University and Experience doon sa Mora. Yan. Okay. So, sparring doon mismo yan. Ako naman, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Subscribe kayo dito sa channel. Help us reach 100,000 subscribers. Siyempre, Pigutin Perfume ni Tio Bray. Shopee, TikTok, Facebook, available yan. So, mabibili nyo yan. 35% EDP yan. So, Bango yan. Bango yan. No, nako. Hindi ka makakapagbagong buhay. Yan. Pare, kailangan mo naman siguro dagdagan ng label, di ba? Yan. The Good Boy Scent. Wala mo dyan. Yan, Good Boy Scent. Yan. Amoy yun? Johnson's na kulay blue. Yung Angel's Breath pa. Kapag alata tayo. Titong-tito. Yan. See you on the next episode, guys. Thank you.